for today's video guys, nandito tayo ngayon sa may East Coast Road, Singapore. Kasi nagkikrave kami ng napakasarap na sabaw dahil nag-uulan dyan sa Singapore nung November, December. So, perfect na perfect humigop ng napakasarap na sabaw. At nakapag-decide kami, nakakain kami ng laksa, kaya nandyan kami. So, by the way, short trivia nga pala para sa inyong lahat guys. Ang Katong Laksa ay 45 years na dyan sa Singapore. At nakilala ito noong 2001 na discover siya, tuluyan ng sumikat. Pero bago pa niya natamasa ang kanyang kasikatan, taray, dumaan muna ito sa 6 months trial and error para ma-perfect niya yung dish na gusto niya, yung menu niya ng laksa. And then, after 6 months, nakuha na niya, na perfect niya, and boom! Ayan na guys, nakapag-start na siya. At as you can see, nandyan si Mr. Gordon Ramsay, isa yan sa mga celebrity chef at iba't iba pang celebrities from outside Singapore na neighborhood country in Asia ang bumisita dyan sa Katong Laksa na yan. Ayan, napakarami lang picture para matikman ang napakasarap nilang laksa guys. Promise, sobrang sarap ng laksa. Kung nakatikim na kayo ng laksa dyan sa Philippines at nasarapan kayo, well guys, kapag pumunta kayo ng Singapore, promise, bumisita kayo dito sa Katong Laksa, dito sa East Coast Road, Ceylon Road. Hindi ako mapapahiya sa inyo, as in super sarap. Anyway guys, tama na ang pag-i-endorse kasi wala naman akong kikitain dyan. Pero gusto ko lang i-share sa inyo para at least may idea kayo. Pagpunta nyo ng Singapore, hindi lang sa mga tourist destination sa Singapore, at least may idea pa kayo na pwede nyo puntahan na underrated place dito sa SG. Na hindi ganong karaming tao, hindi kayo makikipagsiksikan sa mga turista. At the same time, mura ang mga pagkain. Yan, dyan nga pala sa may Katong place, marami mga local food dyan na pwede ninyong i-explore. So why not isama nyo siya sa itinerary nyo, diba? Kapag pupunta kayo ng Singapore, yung experience na matikman at saka yung local style, at least maranasan ninyo. Oh, diba? So ayun na nga, isa yung coconut milk soup base. So, yung sa kanya, nilagyan pa niya ng extra chili. Pero ako, hindi ko na nilagay yung binigay nilang chili sa akin is because may anghang na yung sabaw na yan. So, enough na yan for me. Kasi pag inanghangan ko pa yan, day, uubuhin ako ng sobra. Kasi hindi ako marunong humigop. Ay, kagala! Sabaw. Dito na yung pagkain natin laksa. Tara, kain na tayo. Dami namin gutom. Sarap. Perfect na perfect sa ulan. Pag ulan kasi dito eh. May sarapan nila sa sabaw. Kain tayo. Ito sabaw. Okay, pilih lah kalau rasa ready. Try nyo din ternohan ng konta. Ito yata yung nila, di ba? Pair nila ng laksa yung konta. Huwag yung sarap. Sulit yung pagpunta natin dito. Kain muna kami So, ayun na nga guys, tinernohan pala namin yan ng ota. Isa yung fermented fish
Mukha siyang suman, no? Pero masarap din yan, guys. Tamang-tama or bagay na bagay yan sa may laksa ninyo. So, yung sa akin, small lang. Yung kay Jowawa is large size. Tapos, ayan, nag-order din kami ng extra na dim sum na shumai. So, price reveal na tayo. Ayan, mga be. Yung small, napakamura lang, $7. At yung large, $9. So, mag-large ka na, diba? Or kung mahina naman kayong kumain, large na at share na lang kayo. Kung gusto nyo lang matikman or matry, bahala na kayo sa diskarte ninyo. Charot. Yun yung masasabi ko sa inyo. Mura naman dyan. Kesa compare mo sa mga tourist spot sa Singapore na may nagsaserve ng laksa, iba-iba din yung timpla nila, be. So, trust me, masarap dyan sa may Katong. Kaya, bumisita na kayo dyan kapag nagawi kayo dito sa Singapore. Ganon, mag-explore kayo dyan. Marami pa kayong makikita dito sa lugar na Katong. So, ayun na. Maglalakad-lakad muna kayo, magpapagpag. So, hanggang dito na lang tayo, mga beshi, mga kagala. Until next time again, gagala ulit tayo dito sa Singapore, okay? So, mag-iingat kayong lahat, mga anak. Charot!